Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at muli po tayo magsishare ng ating pong daily devotion. Nasa chapter 29 na po tayo. Purihin po ang Panginoon sa patuloy po natin na ginagawa sa araw-araw na ating pong pagsishare ng Word of God. At ang aking pong babasahin ay dito po sa chapter 29 verse 1 to 8. At sinasabi nga po dito, hinirang sa pagkapari sina Aaron. Verse 1, ganito ang gagawin mo sa paglalagay kay Aaron ng kanyang mga at sa kanyang mga anak na lalaki sa tungkulin bilang mga pare. Kumuha ka ng isang batang turo at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng tinapay na walang pampaalsa, bibingkang walang pampaalsa at minasa sa langis, at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at pinahira ng langis. Lahat ng ito ay kailangang yari sa pinakamainam na harinang trigo. Ilagay mo ito sa isang basket at ihandog mo sa akin kasama ang batang turo at 2 lalaking tupa. Isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng tuldang tipanan at maligo sila roon. Isuot mo sa kanya ang mahabang panloob na kasuotan ng damit, bago ang ipod, ang ipod at ang pictorial, saka itali ang pamikis ng itod. Suot mo kay Aaron ang turbante at ikabit rito ang koronang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. Verse 8, last verse. Pagkatapos ni Aaron, ang kanyang mga anak naman, ang iyong itatalaga, isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. God bless everyone. At dito po sa talata na aking binasa, makikita po natin na intusan po ng sinabi po ng Panginoon kay Moises na kung ano po yung mga gagawin kina Aaron at sa mga anak po na lalaki niya bilang isang hinirang na sa pagkapari po. At pinaghahanda rin po, makikita po natin, pinaghahanda rin po ng Panginoon ng mga hayop katulad po ng 2 turo at 2 tupa, yung pong walang kapintasan. Ibig sabihin po nun, yung pong talagang mainam at wala pong karamdaman yung hayop. At sinabi rin po dito yung mga uri ng pagkain, yung pong mga tinapay na kailangan po mga walang gamit na pampaalsa. Ibig sabihin po, yung pong puro, dahil nga po yung pong paglilingkod ay pure, wala pong halo tayong na pagkukunwari. Kaya siguro po ganun ang sinabi po ng Panginoon kay Moises na kinakailangan ang mga bawat pagkain at mga hayop na iahandog ay yung katulad po sa hayop, yung yung pong walang, yung pong mainam na wala pong kapintasan. At sa pagkain naman po, sinabi po rito yung pong mga walang mapalsa, kasi para po yung katulad po sa atin na ginagawa po natin paglilingkod, kinakailangan po talaga yung tayo po'y tapat at wala pong halo na pagkukunwari. At ganun din po na sinabi nga rin po dito na isama mo sina Aaron at yung pong kanyang mga anak na lalaki. At sinabi rin po dito at pinasusuot po yung mga mahabang panloob na kasuotan na damit, at yung po mga itod at ipod at ang pictorial, saka itali ang pamikis na itod. At sinabi rin po dito, kung in-illustrate din po dito kung ano pong mga gagawin sa mga kasuotan po na nina Aaron at saka po sa mga anak niya. Kasi kaya po siguro ganun, dahil nga po bilang isang mga lingkod na hinirang na pagkapare, kinakailangan po talaga na medyo presentable po yung mga kanila pong isusuot. Kaya
ganun po yung instruction ng Panginoon kay Moises. At sinabi rin po dito na pagkatapos ni na Aaron at ang kanyang mga anak naman ang iyong itatalaga. Makikita po natin na talagang yung pong pagpapala na sa pamilya po ni na Aaron ay talaga pong ginawat po talaga ng Panginoon sa kanila. At dito nga po sa ating pong binasang na talatang ito na makikita po natin na talagang kung sa buhay po natin na tayo po ay pinili ng Panginoon, na kung ano man pong mga bagay na itatalaga sa atin, kung mas mabuti po talaga na sumunod lang po tayo sa kanyang po mga sa kanya po mga kautusan, sa nilalaman po ng scripture, kasi dito po talaga nakasulat na kung ano po talaga yung mga mahalagang bagay na na mensahe na pinararating po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon sa magbasa ng kanyang banal na salita, sa pag-share natin ng kanyang mga salita, at lagi po natin purihin at lagi po natin pasalamatan at ang lahat po ng papuri ay ating pong ibalik sa ating Panginoon. God bless po and bye-bye po. Magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay sa Exodus chapter 29 verses 9 to 14. Ang sabi rito, itali ang mga pamigkis sa kanilang baywang at ilagay ang tarbante sa kanilang mga ulo. Sa gayon, magiging pari sila sa bisa ng aking utos. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. Dalhin mo sa harap ng toldang tipanan ang batang toro. Ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng torong ito. Papatayin mo ang batang toro sa harapan ni Yahweh. Sa may pintuan ng toldang tipanan, kumuha ka ng kaunting dugo nito at sa pamamagitan ng iyong daliri, pahiram mo ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matitirang dugo ay ibuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos kunin mo ang taba ng mga laman loob, ang taba ng atay at ang 2 bato kasama ng taba nito, at sunugin mo sa altar bilang handog. Ang lahat, ang balat, ang karne at ang dumi ay susunugin sa labas ng kampo, sapagkat ito'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 29 verse 15 to 18. Kunin mo ang isa sa 2 lalaking tupa at ipatong sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa, kumuha ka ng kaunting dugo at iwisik mo sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, katayin mo ang tupa, hugasan ang mga laman loob nito, pati ang mga paa, at ipatong mo ito sa altar, kasama ang ibang bahagi nito at ang ulo. Sunugin mo ang mga ito sa altar upang ang usok nito maging mabangong samyo para kay Yahweh. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 29 verse 19 to 21. Pagkatapos, kunin mo ang isa pang lalaking tupa at ipatong ang mga kamay ni Aaron at ng mga anak niya sa ulo ng tupa. Katayin ninyo ito at kumuha ka ng dugo at ipahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ni Aaron at ng mga anak niya, at sa mga kanang hinlalaki ng kanilang kamay at paa. Pagkatapos, iwiwisik ang natirang dugo sa palibot ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo at ihalo ito sa langis na pamahid. Iwisik ito kay Aaron at mga anak niyang lalaki, at sa kanilang mga damit. Sa pamamagitan nito, maitalaga si Aaron at ang mga anak niya, pati na ang mga damit nila. Yun lang po. Amen.
Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon na verse ay para kay Tuto. Exodus 29 verse 22 to 25. Kukunin mo rin naman sa lalaking tupa ang taba at ang matabang buntot at ang tabang nakababalot sa mga bituka at ang mga lamak ng atay at ang dalawang bato at ang taba na nasa ibabaw ng mga yaon at ang kanang hita, sapagkat isang lalaking tupa na itinalaga at isang malaking tinapay at isang munting tinapay na nilangisan at isang manipis na tinapay sa bakul ng tinapay na walang libadura na nasa harap ng Panginoon. At iyong ilalagay ang kabuuan sa mga kamay ni Aaron at sa mga kamay ng kaniyang mga anak at iyong mga luluglugin na pinakahandog na niluglog sa harap ng Panginoon. At iyong kukunin sa kanilang mga kamay at iyong susunugin sa dambana sa ibabaw ng handog na susunugin, na pinakamasarap na amoy sa harap ng Panginoon, handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus 29 verse 26 to 29. At kukunin mo ang dibdib ng tupa na itinalaga ni Aaron at luglugin mo na pinakahandog na niluglog sa harap ng Panginoon at magiging iyong bahagi. At iyong ihihiwalay ang dibdib ng handog na niluglog at ang hita ng handog na itinaas. Ang niluglog at ang itinaas ng lalaking tupa na itinalaga na kay Aaron at sa kaniyang mga anak. At magiging kay Aaron at sa kaniyang mga anak na pinakabahagi magpakailanman na mula sa mga anak ni Israel, sapagkat isang handog na itinaas at magiging isang handog na itinataas sa ganang mga anak ni Israel na kinuha sa kanilang mga hain tungkol sa kapayapaan, na dili iba't ibang kanilang handog ng itinaas sa Panginoon. At ang mga banal na kasulatan ni Aaron ay magiging sa kaniyang mga anak pagkamatay niya, upang pahiran ng langis sa mga yaon at upang italaga sa mga yaon. Yun lang po, purihin ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyong Exodus chapter 29 verses 30 to 33. Sabi po rito, "The son who succeeds him as priest who comes into the tent of meeting to minister in the holy place shall wear them 7 days. You shall take the ram of ordination and boil its flesh in a holy place. And Aaron and his sons shall eat the flesh of the ram and the bread that is in the basket in the entrance of the tent of meeting. They shall eat those things with which atonement was made at their ordination and consecration, but an outsider shall not eat of them because they are holy." Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi nito sa Exodus chapter 29 verses 34 to 37 na sinasabi, "If any of the flesh of ordination or any of the bread remains until morning, then you shall burn the remainder with fire. It shall not be eaten, because it is holy." 35, "Thus you shall do to Aaron and to his sons, according to all that I have commanded you. You shall ordain them through 7 days. 36, "Each day you shall offer a bull as a sin offering for atonement, and you shall purify the altar when you make atonement for it, and you shall anoint it to consecrate it." 37, "For 7 days you shall make atonement for the altar and consecrate it. Then the altar shall be most holy, and whatever touches the altar shall be holy." Amen.
Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Nababasahin ko po, Exodus chapter 29 verse 38 to 40. Ito naga ang iyong ihahandok sa ibabaw ng dambana, 2 kordero ng unang taon araw-araw na palagi. Ang isang kordero ay iyong ihahandok sa umaga, at ang isang kordero ay iyong ihahandok sa hapon. At kasama isang kordero na iyong ihahandog ang ika-10 bahagi ng isang epa ng mainam na harina na may halong ika-4 na bahagi ng isang naglangis na hinalo, at ang ika-4 na bahagi ng isang hinaalak ay pinakahandog na inumin. Amen. Exodus chapter 29 verse 42. At kasama ng isang kordero na inyong hihahandong ang ika-10 bahagi ng isang epa ng may mainam na harina na may halong ika-4 na bahagi ng isang ng lagis na hinaro, at ang ika-4 na pangagit ng isang hinalak ay pinakahatong na inumin, at ang isang kordero ay inyo hihahandong sa hapon, at inyong kakawin anyo sa handong na harina sa umaga, at anyo sa inubing handong inyaon na pinakamasarap na amoy na handong ng sa Panginoon na pinaraan sa apoy makigig, isang palaging hadog na susungkik sa punong panahon ng inyong lahi sa pintuna ng tabernakulo ng kapisana sa harap ng pagigipagkitang sa inyo pupang makipagurop sa akurong sa inyo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isishare ngayon ay sa Exodus chapter 29 verse 43 to 46. Doon ko nga tatagpuin ang mga Israelita at ng puok na iyon ay papabanhalin ng aking kaluwalhatian. Gagawin kong sagrado ang toldang tipanan, ganon din ang altar, at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang manglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Amen. Dito parang ang aking lang pong tawag dito, ang aking pagkakaintindi
na tunay ngang walang aksidente sa ating buhay. Ito talaga ay pinag-iisipan at pinagpaplanuhan at talagang pinagpaplano talaga ni Lord kung ano ang ating magiging buhay. Nakaplano pala talaga ito, no? Dito nakasa din sa Bible talaga pala na tayo ay nakaplano na ang lahat. Basta lagi lang nasa atin ang ating Panginoon. Mararamdaman natin ang kanyang spirit. Doon natin makakamtan kung ano ang plano at malalaman natin kung ano ang plano niya sa ating buhay. Amen.